Alamat ng buko. Noong unang panahon, sa isang maliit na bayan sa tabi ng dagat, may isang mahiwagang isla na tinatawag na Isla Verde. Sinasabing ang isla ay pinagpapala ng isang diwata na nagngangalang Diwata Alona. Siya ang tagapagbantay ng mga halaman at puno sa isla, lalo na ng isang napakagandang puno na may gintong bunga. Ang puno na ito ay inaalagaan ni Alona at hindi niya hinahayaang lapitan ng sinuman. Ayon sa alamat, ang bunga nito ay may mahiwagang tubig sa loob at sino mang makainom nito ay magkakaroon ng lakas at kagandahan ng katawan. Ngunit may isang mahigpit na bilin si Alona. Hindi dapat ito kunin nang walang pahintulot dahil may masamang sumpa ang sinumang magnanakaw nito. Sa bayan, malapit sa isla, may isang batang lalaki na nagngangalang Dario. Siya ay matalino, ngunit sadyang sakim at makasarili. Isang araw, habang nangingisda sa dagat, nakita niya ang Isla Verde mula sa malayo. Napansin niya ang makinang na bunga ng mahiwagang puno. Dahil sa kanyang pagkamangha, naisip niyang kunin ang bunga para sa kanyang sarili. Kahit pa walang pahintulot si Diwata Alona. Naglayag siya patungo sa isla at palihim na lumapit sa puno. Sa kabila ng mga babala ng mga matatanda tungkol sa sumpa, inabot niya ang isang bunga at mabilis itong tinanggal sa sanga. Ngunit, nang buksan niya ito, imbis na gintong tubig ang lumabas, isang malakas na hangin ang bumalot sa kanya. Biglang lumitaw si Diwata Alona. Dario, dahil sa iyong kasakiman at kawalan ng respeto, ikaw ay paparusahan. Hindi mo kinailangan ng bunga, ngunit inangkin mo ito nang hindi nagpapaalam. Aniya. Pagkatapos niya bigkasin ang kanyang sumpa, ang katawan ni Dario ay biglang lumobo at naging isang matibay na prutas na may matigas na balat. Ang kanyang ulo ay naging berdeng balahibo at sa loob niya ay may tubig na maaaring inumin. Ang tubig na dati niyang ninanais makuha. Mula noon, lumitaw ang kakaibang prutas na tinawag nilang buko. Ang matigas nitong balat ay sumisimbolo sa matigas ang ulo at sakim na si Dario. Ngunit ang tubig sa loob ay nagsilbing paalala na sa kabila ng pagkakamali, laging may pagkakataon na maging kapaki-pakinabang sa iba. Dahil sa pangyayaring iyon, ang buko ay naging mahalaga sa buhay ng mga tao. Naging sagisag ito ng kabutihang loob at pagiging mapagbigay. Dahil ang tubig nito ay nagbibigay ng buhay at lakas sa sinumang uminom. At mula noon, itinuro sa mga bata na huwag maging sakim, kundi matutong humingi ng pahintulot at magbigay sa iba. Aral ng alamat, huwag maging sakim at matutong maghintay sa tamang pagkakataon. Igalang ang mga biyaya ng kalikasan at huwag itong abusuhin. Ang kabutihan ay lagi may gantimpala, samantalang ang kasakiman ay may kaparusahan. Mga tanong tungkol sa alamat. Saan matatagpuan ang mahiwagang puno ng gintong bunga? Sino ang diwata na nagbabantay sa mahiwagang puno? Ano ang pinagbabawal ni Diwata Alona tungkol sa bunga na mahiwagang puno? Ano ang katangian ni Dario na naging dahilan ng kanyang kaparusahan? Ano ang nangyari kay Dario matapos niyang kunin ang bunga nang walang pahintulot? Ano ang aral na itinuro ng alamat tungkol sa pagiging sakim? Paano naging kapaki-pakinabang sa mga tao ang bunga na tinatawag ngayong buko? Ano ang sumisimbolo sa matigas na balat ng buko? Ano ang ibig sabihin ng tubig sa loob ng buko ayon sa alamat? Kung ikaw si Dario, ano ang gagawin mo upang maiwasan ang sumpa
ni Diwata Alona. Dagdag kaalaman tungkol sa buko. Ang buko ay ang murang nyog o bata pang bunga ng puno ng nyog. Ito ay malambot pa at may maraming tubig sa loob na maaaring inumin. Mga bahagi ng buko. Balat. Matigas at kulay berde kapag bata pa. Kapag tumanda, nagiging kayumanggi ito at mas makapal. Laman. Malambot at maputi kapag buko. Ngunit tumitigas habang tumatanda ang bunga. Tubig. Matamis at masustansyang likido sa loob ng buko na paboritong inumin sa maraming lugar. Pampaganda. Ang langis mula sa nyog ay ginagamit sa buhok at balat bilang natural na pampakinis. Gamit sa industriya. Ang baon ng nyog ay maaaring gawing panggatong, dekorasyon o kagamitan sa bahay. Iba pang mahalagang impormasyon. Ang puno ng nyog ay tinatawag ding Tree of Life dahil halos lahat ng bahagi nito ay may gamit, mula sa ugat hanggang sa dahon. Ang Pilipinas ay isa sa pinakamalalaking tagapagtanim ng nyog sa buong mundo. Ang tubig ng buko ay ginamit bilang natural na dextrose noong panahon ng digmaan dahil ito ay ligtas at malinis na inumin. Ang buko ay hindi lang masarap at nakakapawi ng uhaw, kundi isa rin itong mahalagang bahagi ng ating kultura at pang-araw-araw na buhay. Salamat sa inyong oras at pagsuporta sa kwento ng Alamat ng Buko. Sana ay may napulot kayong aral at nagustuhan ninyo ang kwentong ito. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aking channel na Aling Tetay para sa mas marami pang magagandang kwento at kaalaman. I-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bago naming uploads. Hanggang sa susunod na kwento, paalam at ingat kayo palagi.